Nag-solo ride na nga ako papunta sa Batangas, na kung saan naranasan kong maligaw dito. Padilim na pero hindi ko pa mahanap yung pupuntahan ko. Napadpad na nga ako sa liblib na lugar na hindi naman dapat ako dito papunta. Nakarating na nga ako dito sa parang Disneyland at ganito nga kalayo yung binaybay ko sa rides na to mga tol. Sobrang sarap din pala gawin yung solo ride. Yung wala kang iniisip na kasama. May nadaanan niya akong malalim na ilog na sobrang lalim pagmasdan at nakakatakot. Ito yung solo ride na walang dalang pera. Nasanay na nga ako sa mga adventure na ride. Yung tipong may thrill, yung may kasamang kaba. Walang saysay yung long ride para sa akin pag walang thrill. Inabot na nga ako ng gabi sa biyahe. Alas 8 na nga ng gabi to pero sobrang traffic dito sa Calamba papunta ng Kabuyaw. Inantok na nga dahil sa sobrang haba ng biyahe na ginawa ko ngayon. Bago bumiyahe, nagpapultang ko na ako dito sa Paranaque mga tol. 437 nga yung pinagas ko dito. At umabot nga siya ng 8.1 liters sa NMAX natin na version 1. Maging 0-0 na siya. Yan yung magiging basaya natin. Dito ulit tayo magpapagas sa Phoenix. Mula dito hanggang Batangas sa makabalik dito. Full tank ulit natin dito kung magkano yung mauubos natin gas. At yan yung kilometer natin sa trip 1. Dito nga tayo manggagaling sa BF Paranaque mga tol. 1:30 na nga ng hapon nang nagsimula na tayong bumiyahe. Hanggang sa makakating na nga ako dito sa Zapote pero medyo traffic na. Diretso lang sa biyahe hanggang sa makakating na ako dito sa Bacoor. Malayo pa yung tatakbuhin ko kaya dire-diretso pa rin tayo. Hanggang sa makakating na nga ako dito sa Tansa. Pagdating nga sa Naik, nakapasok ako dito sa parang bypass road. Maganda nga dumaan dito kasi walang traffic. Tapos sariwa pa yung hangin dahil maraming punong kahoy dito mga tol. Hindi nga ganun kabilis at kaganda yung motor ko. Hindi din ganun kadami yung upgrade sa kanya. Pero para sa akin, ganun siya katibay dahil hindi niya ako tinitirik kahit saan ako mapunta. Kaya nga din hindi ako takot mag solo ride dahil sa kanya. Diretso nga lang ako dito sa biyahe dahil wala naman akong kasama. Nakaka-enjoy din talaga gawin yung solo ride. Lalo na kapag gusto mo mag-relax, mag-unwind at makapag-isip-isip mga tol. Hanggang sa madaanan ko na nga tong tulay na to na mayroong ilog dito. Kulay green yung tubig at napakalalim. At medyo nakakatakot lang din talaga dito mga tol. Pagkatapos umalis na agad ako dahil hapon na. Patuloy lang tayo sa biyahe hanggang sa makakating na nga tayo dito sa may bayan ng Alfonso. 3:40 na nga ng hapon nang nakakating tayo dito at kailangan pa rin natin magpatuloy. 3:30 ng hapon nakalabas na ako sa Nasugbu Tagaytay Road na kung saan may madadaanan ka ditong nagtitinda ng mga karni ng baka. Gusto ko sanang bumili kaso baka masira lang dahil gagabihin ako sa biyahe. Nakating na nga natin tong arko ng Nasugbu pero kakaliwa ako. Dahil nga papunta tayo ng Cuenca, Batangas at Lipa. Manghang-manghanga ako lagi sa tulay na to dahil napakataas nito mga tol. Sumilip lang ako saglit kung gaano kataas at napakataas nga talaga. Sa pwesto nga na to kitang-kita nga yung Tagaytay mga tol. Minto lang ako dito saglit tapos dumiretso na ako sa biyahe. Hanggang sa marating ko na nga itong arko ng Lemery. Medyo malayo na yung tinakbo ko mula Paranaque at 4:46 na nga ng hapon to. Medyo nagugutom na din ako kaya kailangan ko na maghanap ng mga kainan. Hanggang sa makarating na nga ako dito sa Enchanted Kingdom. Ano nga yung tawag dito? Basta dito to sa Lemery mga tol. May nadaanan nga ako ditong only rice 99 lang. Free egg pa. Natakama ako dun sa kansi nila pero ang problema wala pala akong dalang pera. Buti tumatanggap sila ng GCash kaya umorder na rin ako. Bali 159 pala tong kansi na to. Only rice na rin naman to at may itlog na rin kasama. Nakalimutan ko man ang halian kaya alas 4 na ang pananghalian ko ngayon mga tol. Kaya pala habang nasa biyahe ako ay gutom na ako. Yun pala hindi pa ako kumakain. Kalahating oras ako nagpahinga tapos dumiretso na ulit ako sa biyahe. 4:30 na nga ng hapon to kaya sabi ko gagabihin na talaga ako bago ako makauwi. Pagdating ko nga sa baba kakaliwa na ako papuntang way ng Talisay. Mag-alas 5 na nga ng hapon kaya paggabi na talaga. Patuloy lang ulit ako sa biyahe hanggang sa makarating na ako dito sa pakaliwa ng papuntang Lipa. Hanggang sa makarating na nga ako dito sa Cuenca, Batangas. Pupunta ako sa Bungahan, Cuenca, Batangas dahil may ihahatid ako doon. Dito nga ako pumasok sa Alitagtag at diretso nito Bungahan na. Pero ito na yung nangyari. Niligaw na ako ni Google Map. Pinasok nga ako dito sa makitid na daan tapos parang gubat na to mga tol. Medyo mahirap talagang gamitin tong Google Map dito sa probinsya. Lalong-lalo na itong pinadaanan sa akin napakaputik at napakakitid pa ng daan. 5:20 na nga ng hapon to kaya kinakabahan na ako. Baka abutin pa ako ng dilim tapos maligaw ako sa ganitong lugar. Napakadelikado mga tol. Ang sabi ko lang gusto ko ng trail pero ganito naman ka-trail yung nadaanan ko. Sobra-sobra naman yata to. Kung mapapansin nyo nga mga tol, madilim na talaga dito dahil 5:20 na to ng gabi. Medyo tumataas na rin yung duda ko na mali na tong binibigay ni Google Map dahil bundok na to at hindi na to bayan. Ang pinaka last choice ko dito ay magtanong-tanong kapag may nakita akong mga bahayan dito. Nagtanong nga ako dun sa mga bahay at mali nga. Kaya bumalik na naman ako at dadaan na naman ako sa ganong daan. Siguro nga pagka taga rito ka ay okay lang dumaan dito. Pero pagka hindi ka taga
talaga rito. Siguro matatakot ka din talaga mga tol. Bigayan lang din pala pag dumadaan dito dahil maputik, baka madisgrasya pa yung kasalubong. Tama nga yung desisyon ko na magpalit ng dual sport na gulong dahil mapapalaban talaga ako. 5:45 ng gabi, papunta na ako ng Lipa. Medyo mahaba na yung oras na tinakbo ko pero okay lang. Ito nga yung short ride na inabot na nga ako ng gabi. Minsan naisip ko na lang na laging mag solo ride dahil kapag nag-aya ka, wala lang din namang sasama. Sa patuloy ko nga ang pagbiyahe ay malapit na talaga ako sa bayan ng Lipa. Pero biglang nagkaroon ng checkpoint ng LTO kaya pinatay ko yung malaking ilaw ko. 10 kilometers na lang makakarating na ako sa second destination ko. Pero sa looban na naman ako pinadaan ni Google Map mga tol dahil traffic sa labas. Hanggang sa makarating na nga ako sa Lipa City na kung saan napaka-traffic dito mga tol. Nakarating na nga ako dito sa Pure Gold ng Lipa at pinakanan ako dito ni Google Map. Mula 1:30 hanggang ngayon, isang beses pa lang ako nagpahinga. Tapos bumiyahe na ulit ako at mag-alas 8 na ng gabi to. Nakarating na nga natin tong Santo Tomas Public Market. Mahaba-haba na yung nabiyahe natin pero kailangan nating umuwi at magpatuloy. Ito over na nga ng gabi nung nakalabas tayo sa Batangas at papasok na tayo sa Laguna. Pero pagdating ko sa Calamba papuntang Cabuyao ay ganito naka-traffic mga tol. Mula nga Calamba hanggang makarating dito sa Cabuyao ay napaka-traffic. Pero wala akong magagawa kundi magtiis dahil dito ako dumaan. Pero paglagpas natin dun sa traffic na yon ay maluwag naman na ulit dahil gabi na. Halos isang oras din ako nagtiis sa traffic na yon dahil napakasikip talaga ng kalsada. 9:30 na nga nang nakarating ako dito sa Santa Rosa, Laguna. 9:47 ng gabi nasa Muntinlupa na nga ako. 10:11 ng gabi nakabalik na ako dito sa amin sa Sukat na kung saan walang naging problema sa motor natin. Naligaw nga lang tayo. Dahil nga gutom na ako, kumain muna ako dito ng kwek-kwek mga tol. Kinabukasan nagpagas ulit ako dito. Dito ko nga malalaman kung gaano kalakas sa gas yung motor natin. Pinapultang ko na nga ulit. At nakapagpagas nga ako ng 385 pesos sa buong pag-ikot ko sa Batangas. Tumakbo nga ako ng 240 kilometers, 0.7 lahat-lahat. So bali nag-consume siya ng 1.6 pesos per kilometer mga tol. Para sa akin okay na yan, matipid na yan. Dahil binalik ko na nga yung stock na panggilid nitong motor ko.